Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Umpisahan agad natin po etong ating talakayan dahil pala mga kababayan, etong si Maharlika wala palang kadala-dala pa, naglabas pa mga kababayan ng isa pa palang ebidensya. Akala ko naman yung inilabas ni Maharlika mga kababayan, firework. Yun pala mga kababayan, parang kwitis lang. Dahil kung makikita ninyo, sabi nila dito, ito may pa-breaking news pa nga Kung makikita ninyo, sabi ni Maharlika dito, breaking news, bagong artificial intelligence or etong AI. Sabi dito, panibagong dokumento na may nakawitness na sumisingot si Marcos Jr. ng puting pulburon. Ito daw, March 10, 2012, nang pirmahan ng request para sa pag-aresto sana kay Marcos Kuting Jr. Ngunit ayon sa puting ahas, nakipagsabwatan si Lisatanas Ismag kay Ochoa para pigilin ang pagre-raid sa number 46 Rizal, Tower Village, Rockwell, Makati City. Kaya hindi natuloy ang pag-aresto kay Bangag President. Mga kababayan, alam nyo kung tutusin eto kasing issue ng pulburon talagang nakakasawa na to mga kababayan. Sa totoo lang, ginawa na nilang series at hanap buhay etong issue ng pulburon video hanggang sa naging papel. Ginawa na nila mga kababayan, alam nyo yung pagkabagsak yung views gagamitin para tumaas. Kumbaga sa madalit salita, yung mga taga-suporta ni Maharlika, mga kababayan, at yung mga sumusuporta mismo dito kay Maharlika at saka kay dating Pangulong President Rodrigo Duterte, mga kababayan, ginagawa na lang kayong tanga nitong si Maharlika. Biruin niyo mga kababayan, ang sinasabi nitong si Maharlika nung una, balikan lang muna natin yung mga sinabi ni Maharlika. Sabi niya nung una, hawak niya na yung video. Pangalawa mga kababayan, wala daw sa kanya yung video, hindi daw niya nakita, pero sigurado daw mga kababayan na may video daw. Pangatlo, nakita daw niya yung video mga kababayan, kaya nag-atubili agad siya at nasurpresa siya, kaya nasabi niya sa publiko na may full-buron video etong si PBBM. Hanggang sa lumipas na ng lumipas mga kababayan, idinanay uli. Sinabi niya, ipinakita sa kanya kay screen share mga kababayan, yung video, tapos hindi niya na-record kasi nga daw, nahihiya siyang magsabi. Parang ganon mga kababayan. So ang kasunod naman nito mga kababayan, pagkatapos naglabas uli ng panibagong statement itong si Maharlika sa kanyang vlog. Sinasabi niya na may mga hawak siyang dokumento na anytime pwedeng lumabas at naglabas sila ng dalawang papel, mga kababayan, na kung saan yung pre-operation na walang control number. Tapos ngayon naglabas na naman itong si Maharlika ng isa na naman pong papel na kung saan memorandum naman to mga kababayan. Pero ang sabi niya dito, dokumento daw po para hulihin mga kababayan etong si PBBM para arestuhin. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, kung babasahin natin etong nilalaman ng dokumento, napakaliwanag naman po ng sinasabi dito. Hindi ko nga alam kung tunay pa ito kasi unang-una naglabas na ang PIDEA ng statement po hingil po dito na yung mga dokumentong inilalabas nitong si Maharlika mga kababayan wala po sa kanilang record. Ibig sabihin wala pong record si PBBM. Sa madalit salita, fake news po etong inilalabas ni Maharlika. Pero nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, may mga sinasabi sila na mga professional daw na nagsuri daw nito. At sinasabi mga kababayan na yung inilalabas daw ni Maharlika na impormasyon, talagang legit daw mga kababayan. Base doon sa mga, hindi ko alam kung inarkila nila yung mga nagsusuri ng mga dokumento ni Maharlika. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, sino ba mas paniniwalaan natin? Yung sinasabi nila na expert mga kababayan or etong mismong PIDEA na sinasabi na fake news yung inilabas ni Maharlika. Kaya nila kinukundina mga kababayan at dinibank nila yung mga inilalabas na dokumento nitong si Maharlika. Dahil kung titingnan po natin, ang sabi kasi dito, memorandum mga kababayan, reported nefarious activities of, siguro pangalan yun mga kababayan ng sinasabing kajaming ni PBBM, and Bongbong Marcos, may at bongit pa mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin yung nilalaman. Ito daw yung una. Kung makikita ninyo, ito yung nilalaman na una, yan.
Sabi kasi dyan mga kababayan, this has a reference to the reported nefarious activities or kasuklam-suklam na aktibidades mga kababayan ng isang pangalan na binlurred or tinakpan po nila. Tapos, of Unit 46C, Rizal Towel Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos, May at Bonget, with unknown address mga kababayan. Alam nyo kung tutuusin, sinasabi nila si PBBM ito. Pero alam naman natin mga kababayan, pag ganito kasi na magsasagawa sila ng mga surveillance mga kababayan or yung tinatawag na pre-operation mga kababayan, dapat ang nakalagay po dito tunay na pangalan. Kasi mga kababayan, unang-una, ang iniiwasan kasi dyan yung magkamali. Ano po, dahil kung tutusin mga kababayan, ang nakalagay lang kasi dito, Bongbong Marcos. Pero ang pangalan ng ating presidente, kung titingnan po natin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mga kababayan, pero nakalagay dito, Bongbong Marcos lang. Wala pang nakalagay na Junior. Diba mga kababayan? Tapos ngayon ko lang dinalaman sa tatalang buhay ko mga kababayan na may alias pala si PBBM na Bonget. Diba kung tutusin mga kababayan, eto watusi nga lang itong pinasabog nila eh. Sabi pa dito mga kababayan, eto yung number 2, a confidential informant personally appeared before his office and reported above named showbiz and political personalities together with some identified male and female companions who were alleged frequently seen inhaling white powder substance. So nakita daw, may isa daw pong informant mga kababayan na nagpunta doon sa opisina nila. At sinasabi daw mga kababayan na nakita na ito daw pong isang celebrities at itong isang political mga kababayan bumabatak daw po usong misinghot ng powder na kulay puti na substance mga kababayan. Sabi pa dito, suspected to be illegal drugs inside the above cited condominium unit mga kababayan. So ngayon, ang nakakapagtaka kasi dito mga kababayan, may nakawitness daw, may nakakita daw na informant na sinasabi mga kababayan na si PBBM at saka daw yung isang babae o yung isang celebrity actress, hindi nga natin alam kung sino celebrity yon, pero ang sinasabi po kasi dito mga kababayan, nakita daw na sumisinggot ng kulay puting powder. Sa madalit salita mga kababayan, bumabatak. Ano po, so ngayon, ang sabi pa daw dito sa number 3, recommended approval of the attached pre-operation report authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension and warranted mga kababayan. So ngayon, humingi sila ng approval para isagawa mga kababayan itong pre-operation report na kung saan mga kababayan magkakandak po sila ng casing at yung surveillance. Sa madalit salita, isusurveillance po nila yung isang lugar para malaman nila kung may katotohanan yung nakarating sa kanila na informant mga kababayan. Ano po, na nakawitness na bumabatak daw etong si PBBM ng ipinagbabawal na gamot. Pero hindi nga natin alam kung si PBBM yung tinutukoy din kasi Bongbong Marcos lang wala pa nakalagay na Junior. Diba? So anyway mga kababayan, eto kung titingnan po natin doon sa unang pinalabas, pinasabog ni Maharlika, mga kababayan yun, fake news na. Ngayon mga kababayan, inulit pa nila sa pangalawang pagkakataon. At eto po yung sinasabi nila dito. Alam niyo, natatawa na nga lang ako doon sa ibang mga vlogger na sinasabi na eto daw ay baka na naman ay AI daw. Mga kababayan, kasi yan lang naman daw yung laging sinasabi ng mga vloggers na pro-government. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, nakakaawa nga yung mga vlogger na nagsasabi na paano daw namin i-debunk ito. Dahil kung tutusin mga kababayan, napakadali pong i-debunk nito. Unang-una mga kababayan, tingnan nyo naman. Ang nakalagay lang kasi dito, if apprehension, if warranted mga kababayan, kung sakaling mapapatunayan na ito pong si PBBM ay nandudon talaga. Tapos mga kababayan, eto panahon pa po ni Pinoy ito. Sa tingin nyo mga kababayan, isipin nyo mabuti. Alam naman natin mga kababayan na ang Marcos at Aquino talagang may sigalot dati. Mga kababayan, at alam natin na malaking bagay po para kay Aquino ang mapatunayan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot etong si PBBM. Ngayon, kung sa kanyang administrasyon nangyari ito, sa tingin nyo pwede nilang maalbor? Pwedeng maalbor ng isang tao lamang etong si PBBM kung sakaling mapatunayan na siya talaga yan, lalo na at namumuno nung panahon na yon ay kaaway, di umano, ng kanilang pamilya mga kababayan. Ang nakakapagtaka nga dito, kung talagang meron kayong informant, kung talagang meron kayong may hawak na ebidensya or video mga kababayan,
Bakit hindi nyo ilabas? Bakit inuunti-unti ninyo yung sambayan ng Pilipino? Paano pa mananabik niyan ang sambayan ng Pilipino kung inuunti-unti nyo? Kasi unang-una, ang pumapasok na lang sa isipan ng publiko, kaya kayo natatagalan kasi nag-e-edit pa kayo. Ini-edit nyo pa yan. Alam naman natin mga kababayan, ang video, napakadali pong i-edit po niyan. Ano po, lalo na mga kababayan, kung papaltan mo lang ng mukha, lalo na kung itutulad mo lang yung mukha ng ating presidente. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Napakaganda na ng teknolohiya ngayon. Ang mukha ni Pacquiao kayang gayahin. Ang mukha ni PBBM napakadaling gayahin. Ang mukha ng TVJ napakadaling gayahin mga kababayan at ng mga sikat na celebrity. So ngayon na nakakapagtaka dito, kung talagang may hawak kayong ebidensya, bakit hindi ninyo ilabas? Ito yung nakakapagtaka eh. Bakit tuwing babagsak ang views ni Maharlika, laging gagamitin yung pulburon issue ni PBBM na hanggang ngayon, hindi po nila mailabas. At saka ito pa mga kababayan, gusto ko ding sabihin ito dito sa mismong live natin. Ano po, alam nyo ba, diba sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong si PBBM mga kababayan ay nakita niya nung mayor pa siya at hindi pa siya presidente sa narco watch list na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot or sangkot sa ipinagbabawal na gamot. So ngayon mga kababayan, kung etong si PBBM ay alam na pala niyang dati pang matagal na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at sangkot sa ipinagbabawal na gamot, dapat nung naging presidente ka, dating Pangulong Duterte, dapat si PBBM ipinaaresto mo na. At hindi lang yon, dating Pangulong Duterte, alam natin na tinutukan mo yung war on drugs. At karamihan sa tinamaan, yung mga kababayan nating pobre, na mahirap na katulad natin mga kababayan. Ngayon, kung si PBBM, kung totoo man yung ibinibintang nila kay PBBM na sangkot sa ipinagbabawal na gamot, gaya ng sabi ni dating Pangulong Duterte, di pala may pinipili pala mga kababayan yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte na kapag kakilalang tao, kilalang personalidad at masasabi nating naging kaibigan niya, exempted sa war on drugs niya mga kababayan, ganun ba yon? Diba mga kababayan, kung tunay yung sinasabi nila na si PBBM ay sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Dumaan na yung 6 na taon na pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo na ipahuli si PBBM. Tapos kung kailan presidente na, saka nyo uusirsirin at sasabihin at gagawa ng kwento na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Lalo ka na, Maharlika. Di ba kung tutusin mga kababayan, yan si Maharlika, napakabobo eh. Isipin mo mga kababayan, nakasama niya si PBBM. At alam naman natin mga kababayan, kung talagang gumagamit si PBBM ng ipinagbabawal na gamot, alam nating matagal nang alam ni Maharlika yan. Gaya nga ng sabi ni Roque, si Maharlika ang pinakadelikadong kalaban ni PBBM. Bakit? Kasi nakasama ni Maharlika si PBBM at alam ni Maharlika lahat ng ginagawa ni PBBM. Kung alam mo pala na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, kung talagang para sa bayan yung pinaglalaban ninyo, bakit hindi ninyo inireport dati pa? Lalo na at nakaupo bilang presidente si dating Pangulong Duterte. Di ba mga kababayan? At saka ito nga yung nakakapagtaka, 2012 nila sinasabi ito. Panahon ni Pinoy ito mga kababayan. Kung panahon ni Pinoy at si PBBM ay napalagay sa narco watch list, mga kababayan, makakarating yan kay Noynoy. Imposibleng hindi mga kababayan. At pag nakarating yan kay Noynoy, automatic maaaresto si PBBM. Dahil alam natin mga kababayan na yung mga kalaban ng Marcoses, tuwan-tuwa pagka nahihirapan at naiilagay sa isang matinding sitwasyon ang pangalan ng mga Marcoses. Mga kababayan, kaya nga nakakapagtaka bakit kung kailan presidente na si PBBM sa kanila sinisiraan ng ganyan? Dumaan yung 6 na taon ng pamumuno ni Digong. Diba kung titingnan natin mga kababayan? Kasi nga, alam nyo ba yung dahilan kung bakit nag-iingayan? Uulitin ko na naman mga kababayan. Kasi hindi kayo nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. May mga inaasam kayong posisyon sa gobyerno na hindi naman qualified yung mga pagkatao ninyo. Palibhasa ang kakapal na mukha ninyo, sumuporta kayo, yun pala may pangsarili kayong interes. Diba? Kung titingnan ninyo mga kababayan, akala ko nga nung una, nakikipaglaban si Maharlika para tulungan ang sambayan ng Pilipino. Para tulungan ang mga kababayan natin na makapag-elect mga kababayan ng isang presidenteng makakatulong sa ating bansa. Yun pala mga kababayan, kaya pala sumusuporta kasi may personal na interes. May gustong makuha. At yun na yung magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Diba kita nyo mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Lahat ng mga bumabatikos sa ating gobyerno, lahat ng bumabatikos kay PBBM ngayon,
yung mga nasipa sa gobyerno at yung hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Kaya sila nag-iingay kasi naghahangad sila na kung sakasakali na maiupo nila bilang presidente, yung gusto nilang iupong presidente, magkakaroon sila ng posisyon sa gobyerno. Kung hindi sila nabigyan ng administrasyong Marcos ng posisyon, automatic pag napaupo mga kababayan yung pro-China, magkakaroon sila ng posisyon sa gobyerno. Kaya todo-todo yung pagtatanggol nila dun sa pangalan na nadadawit na nagbenta ng Pilipinas di umano sa China. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan akala ko nga itong papasabugin nila talagang legit na Ayan Tsaka nakakapagtaka mga kababayan, tuwing maglalabas sila ng impormasyon about kay PBBM, ang dami nilang nasasabi. Pag naglalabas sila ng impormasyon about Vic Rodriguez, mga kababayan, puring-puri nila. Pag maglalabas sila ng impormasyon about kay BP Inday Sara Duterte, puring-puri nila mga kababayan. Alam nyo, konti na lang. Konting galaw na lang ni Maharlika, malapit na ako maniwala na ang puting ahas na tinutukoy niya, hindi si Vic Rodriguez at si BP Inday Sara Duterte di umano. Kasi inamin niya ni Kibuloy mga kababayan Di ba inamin ni Kibuloy yan? O hindi pulay bilus yan at hindi pag-aakusa yan. Kasi mismo nanggaling sa bunganga ni Kibuloy na ang nagbibigay ng impormasyon sa kanya patungkol sa mga bintang ni Kibuloy kay PBBM at sa ating gobyerno mga kababayan, si Maharlika. Dalawang tao yung binanggit niya si Maharlika at si BP Inday Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon nananahimik si BP Inday Sara Duterte dun sa sinabi ni Kibuloy? Mga kababayan, alam naman natin na yung isang tao kaya nananahimik dahil baka totoo yung sinasabi tungkol sa kanya. Mga kababayan, di ba alam natin? Okay lang sana mga kababayan kung from the start naging tahimik. Di umano, hindi ko binabanatan si BP tinatanong ko lang. Mga kababayan, may intindihan pa sana natin kung from the start mga kababayan si BP Inday Sara Duterte naging tahimik. Katulad ni PBBM na kahit batuhin mo ng batuhin, hindi kumikibot tuloy yung pagtatrabaho. Pero, nung nagkaroon ng issue patungkol sa mga black propaganda daw di umano na ibinabato sa kanya, mga kababayan, sumagot. Tapos nung si Pastor Apollo C. Kibuloy nalalagay sa alanganin, pinagtatanggol niya. Mga kababayan, hindi pa siya nakontento dun sa paglalabas ng statement pabor kay Pastor Apollo C. Kibuloy, nagpunta pa sa rally mga kababayan. Ngayon, yung tungkol sa West Philippine Sea naging tahimik, okay lang. Walang problema mga kababayan. Pero, nung dito na sa issue na mismong binanggit ni Pastor Apollo C. Kibuloy, yung kanyang pangalan na siya ang nagtitimbre sa kanya patungkol sa ginagawa ng Marcos administration na pakikipagkasundo sa US, mga kababayan, tahimik po siya. Bakit kaya mga kababayan? Tanong lang naman, bakit kaya hanggang ngayon nananahimik pa rin? Bakit kaya mga kababayan hanggang ngayon nananahimik pa rin? Iyan lang naman yung tanong ko sa iyo, BP Inday Sara Duterte. Hindi po kita inaakusahan. Pero, base sa sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy, parang naiisip na, di umano, base sa taong bayan, na kayo yung tinutukoy ni Maharlika na puting ahas, na nagtitimbre ng mga galaw mga kababayan ng Marcos administration patungkol po dito sa mga ginagawa ng Marcos administration na nakakarating kay Maharlika at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi, BP Inday Sara Duterte, si Pastor po mismo ang naglaglag ng inyong pangalan. Diba kung titingnan po natin mga kababayan, hindi tayo yung nagbanggit ng pangalan ni BP Inday Sara Duterte. Kung hindi si Pastor yung unang nagbanggit, tayo lamang po yung umaano mga kababayan, yung nagpapaalala sa publiko na may binanggit si Pastor na ganon. Ano po, so ngayon, akala ko nga ito legit na. Peki pa pala mga kababayan. At saka kung wala talaga silang itinatago, bakit hindi nyo tanggalin yung mga pinagtatakpan nyo dito? Ilabas nyo na lahat kasama yung video. Kung wala talaga kayong itinatago ha. Anyway mga kababayan, ayan maliwanag naman po na ang isasagawa, kaya humihingi ng memorandum, kaya ipinapaprove itong memorandum na ito mga kababayan, para mag-conduct po sila ng casing and surveillance para ma-verify po nila kung talagang may katotohanan na bumabatak yung tao na naando dun mismo mga kababayan sa tinutukoy nito. Ano po, kasi hindi natin pwedeng sabihin si PBBM yan Kasi mga kababayan, unang-una, nakalagay dito Bongbong Marcos, wala pang junior. Tapos may bongit pa. Ngayon ko lang naman narinig na may bongit na ganyang pangalan si PBBM. Ito naman ay mismong nadebunk na ng PIDEA nung isang araw pa nung naglabas si Maharlika ng unang pahina ng kanyang mga ebidensya kuno. Mga kababayan, maliwanag naman na wala po si PBBM sa record ng PIDEA. At saka kahit si Bato, mga kababayan, nung tinanong, dati nung inakusahan ni dating Pangulong Duterte, etong si PBBM kung na-encounter nila, mismong sinabi ni Senator Bato
na bilang PNP chief mga kababayan, wala yung pangalan ni PBBM. Ano po, so dun pa lang mga kababayan, maliwanag na talagang etong mga inilalabas ni Maharlika kasinungalingan kasi mismong dinibang po yan ng PIDEA. So anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Etong matinding pagsupalpal ni Atty. Claire dito kay Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. Isa po ito sa nasipa sa gobyerno. Pero sinasabi niya mga kababayan at ipinapalabas niya, nag-resign siya. Pero maliwanag naman mga kababayan na nasipa po ito sa gobyerno. Di umano. Kasi nawalan to ng posisyon sa gobyerno katulad ni Atty. Trixie mga kababayan at saka nung iba pa na bumabatikos kay PBBM. Yung iba naman katulad ni Atty. Glenchong at saka nitong si Maharlika, yan yung mga hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Di ba sabi ko sa inyo mga kababayan, si BP Inday Sara Duterte hanggat tama yung ginagawa, susuportahan po natin. At hindi natin babanatan dito sa ating channel na ito mga kababayan. Pero nung once na pumuntas, ipinagtanggol niya si Kibuloy, nadismaya na ako noon mga kababayan sa totoo lang. Sobrang dismaya ko nung naglabas siya ng statement mga kababayan na kinukundina niya yung mga bumabatikos kay Pastor. Tapos, ang pinakamasakla pa nito mga kababayan, kung bakit nawalan ako ng tiwala kay BP Inday Sara Duterte, dahil nagpunta po siya dun sa rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kung saan yung mga naando doon isinisigaw na bumaba sa posisyon si PBBM. Kung talagang maayos na presidente siya, alam niya na yung sinasabi dun sa rallying yon ay against sa gobyerno, bakit siya pupunta doon? Yun po mga kababayan talaga yung ikinasama ng loob ko, kaya talagang nag-tweet at nagbitaw ako ng suporta kay BP Inday Sara Duterte. At ang isa pa dito mga kababayan na talagang hindi ko rin nagustuhan ay yung pananahimik po niya sa issue ng West Philippine Sea mga kababayan. Uulitin ko, ang hawak ni BP Sara na gabinete mga kababayan, ang hawak niya mismong katungkulan sa DepEd. Yung kay Kibuloy na kaso mga kababayan, walang kinalaman sa DepEd yon. Pero nagsalita po siya at pumunta pa siya dun sa rally ni Kibuloy. Tapos ngayong yung mga kababayan nating Navy, binobomba, wina-water cannon. Ano po, dito sa West Philippines nananahimik sila at ang katuwiran nila, DepEd daw yung hawak ni BP Inday Sara Duterte. At hindi naman daw po etong defense mga kababayan. Kung titingnan po natin, yung kay Kibuloy napakalayo sa usaping DepEd. Pero nagbigay siya ng statement mga kababayan. Naglabas siya ng statement. Doon pa lang mga kababayan talagang nawalan ako ng pagsuporta kay BP Inday Sara Duterte. Pasensya na po pasensya na mga kababayan. Yan yung dahilan ko. Yung mga nagbitaw ng suporta kay PBBM, basta na lang nagbitaw, mga kababayan, hindi natin alam kung ano yung dahilan. Diba? Ako mga kababayan, sa totoo lang, may dahilan ako kung bakit ako nagbitiw ng suporta sa ating Vice Presidente. Kasi unang-una, dun lang naman siya nasira kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam naman natin na yung tao mga kababayan, kita nyo, hanggang sa huling pagkakataon, korte pa rin talaga ang nagdesisyon na labsan siya ng warrant of arrest. Diba, sinasabi ni Pastor? Ano yung sabi ni Pastor? Dalhin nyo sa korte at sa korte natin pag-uusapan yan. Ngayon, nung korte na yung nagdesisyon, anong ginawa? Hanggang ngayon, nagtatago. Diba mga kababayan? So anyway, punta na po tayo dito sa next topic po natin na may karugtong nung kay Maharlika na kung saan mga kababayan. Ang nakalagay po dito sa inilabas na video ni Atty. Claire, nambubudol ba si Atty. Vic Rodriguez? Pang-scam ba ang PIDEA dokumento sa drug use laban kay PBBM? Mga kababayan, kasi ito nakakalungkot itong si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan sa totoo lang. Kasi unang-una, ito agad yung isa sa mga nabigyan ng posisyon nung napaupo si PBBM. Pero kalaunan mga kababayan, sinasabi niya hindi niya daw masikmura. Pero mga kababayan, kung tutusin, matagal na nakasama ito nung kampanya ni PBBM. At alam natin mga kababayan, pinagkatiwalaan siya ni PBBM. Pero nakakalungkot mga kababayan, nung naglabas ng fake news, si Maharlika, hindi niya ginamit yung pagkaabogado niya. Isinare niya yung video na kung saan mga kababayan, sinasabi niya na taong bayan na daw yung magdesisyon. Halatang mga bitter sa gobyerno. Anyway, eto i-play na po natin itong nakita nating video. Galing po dito kay Batas with Atty. Claire. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pakasubscribe na po itong si Atty. Claire Castro mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto i-play na po natin.
Partner, balik ulit tayo doon sa binabanggit mo ngang PDEA report Yes, na ito oo. pala ay inilabas noong 2012 pa. The partner, dito sinasabing nilabas. Date lang yan, 2012. Sorry, date 2012. Oo. Kasi yan ay pinabulaanan ng PDEA. Oo. Sinabi yan ng PDEA na wala silang report. Oo, na ganun. So, na-date ito ng 2012, pero it doesn't mean na-release siya. Oo. Okay? Okay, pwedeng makita. Sabi ko, ayoko itong i-content. Ayoko sana itong pag-usapan. Dahil sabi ko, baka parang baliwala lang yan. Unless may magpapakita talaga na ito ay authentic. Oo. Kaya lang sabi ko kasi ang involved na nakita ko naglabas, itong si... Yan muna natin, still natin muna doon. Kay Attorney Vic Rodriguez. Oo. Partida mga kababayan ha, yung nag-share nung inilabas ni Maharlika na fake news na dinibunk ng PDEA, dalawang abogado. Si Attorney Glenn Chong at saka itong si Attorney Vic Rodriguez na parehas kritiko ni PBBM. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, kung mapapansin nyo po, talagang hindi nga nila ginamit yung kanilang pagiging abogado. Dahil alam ko mga kababayan, na itong si Attorney Glenn Chong, hindi naman siya bobo. Etong si Attorney Vic Rodriguez, hindi naman din siya natin masasabi na bobo. Pero bakit sila nagpakabobo nung naglabas si Maharlika ng fake news na mismong dinibunk ng PDEA? Mga kababayan, hindi nila natunugan, hindi nila nakita na walang control number yung pre-operation report, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Okay? Ayan. So, hindi ko naman ito papansinin kung hindi galing kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-post kasi siya. Pwede ba yung mismo lang kay Attorney? Yung kay Attorney Rodriguez nga muna. Post muna dyan. Para mabasa natin, para mabasa ni Rod. Oo. Hindi ko masyadong makita, partner. Ganon. Meron ba? Sana sa Facebook niya. Oo. Hanapin ko nga. Ito may check. So, ibig sabihin, verified to. Na siya to. Oo. Ayan, partner. Kita mo? Hanapin ko nga, partner. Okay. Para ito, ang pinaka-title niya, all caps, drug test now. Oo. So, Niel, ilang oras na sa'yo dyan? Yung post na to? Kasi Ayun. dito sa screenshot natin, 23 hours ago. Okay. So, ang sinasabi rito, Attorney Vic Rodriguez, drug test now. Malala ang alegasyon tungkol sa paggamit ng illegal na droga ng mga nasa pamahalaan. At ito yung caption niya, no? Mahaba na ang itinagbo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nagsimula sa bulong. Paano ba naman hindi hahaba yung usapin na yan at babalot sa ating lipunan, mga kababayan, ginawa nga series ni Maharlika. Hoy, Attorney Vic Rodriguez, mag-logic ka naman. Common sense, paano hindi hahaba yan? Attorney Vic Rodriguez, ginawa nga series ni Maharlika. Kung nung una pa lang inilabas nyo na yung video at yung mga dokumentong yan, hindi na magiging series yan. Di ba mga kababayan? Alam nyo, ang nakakaano nga lang dito, mismong sila yung nagpo-post sila yung nagsasabi na humahaba daw yung usapin. Paano hindi hahaba? Pinapahaba ninyo. Kung ngayon inilalabas nyo na lahat, di tapos na yan. Mapapag-usapan na yan at matatalakay na yan at mahihimay kung talaga may katotohanan yung mga bidyong yan at yung mga larawang yan, yung mga picture na yan. Yung mga ebidensya ninyo kuno. Diba isisisi nyo pa sa gobyerno kung bakit humahaba? Kayo yun nagpapahaba. Na marahang lumakas, naging isang tinik at ngayon ay ganap na nakakabinging hiyaw. Marapat na tanggapin at isagawa sa lalo madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan ang hamon na sumailalim sa isang sabayan, bukas, pampubliko at patas na drug test gamit ang... Ito mga kababayan, nung nagpa-drug test si PBBM, di ba negative? Ang gusto nila magpa-drug test ulit itong si PBBM, gamit naman yung pamamaraan na follicle mga kababayan, na kung saan kukuhanin yung buhok mo dahil pagka follicle kasi mga kababayan ang ginamit, yan ay ang pagkakalam ko parang sa buhok yan. At pagka yung isang tao, halimbawa let's say, parang months na yung itinagal nung huli siyang gumamit, madidetect pa rin mga kababayan dito sa pamamaraan na ito, etong follicle na ito, na kung saan buhok ata yung gagamitin dyan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sariling follicle na buhok, ng buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan
sa mga nasa gobyerno. Ah. Public office is public trust. Filipinos have the right to know. Okay. Okay. Sa akin lang, partner, kasi ito sa Atty. Vic Rodriguez, hindi man kami personally, masabi ko personally, hindi pa kami nagkasama, pero pareho kasi kami naging officer ng UST Law Foundation. Okay. Ah. So nagkasama kami, treasurer siya, ano ba ako, PRO? Secretary pala. Secretary, siya treasurer. At that time, kasi syempre kagalang-galang. Ginagalang namin siya kasi pareho kaming taga-uste, Tomasyan. Pero, kung isinama niya sa post niya, Niel, ulit, still mo nga, kung ito, pinost niya, kasama yung allegedly pre-operational report, no, ng PIDEA, at may pangalang Bongbong Marcos, ang nagtataka ako, bakit niya ito kinagat? Yan. Kasi kumakalat ito, pero walang, syempre hindi to verified. Diba? Hindi siya verified. Hindi, tsaka mga kababayan na nakakapagtaka kasi dito, kinagat siya ni Atty. Vic Rodriguez, pero dinibang po yan. Diba paglabas niyan, inilabas ata ni Maharlika yan, parang hapon ata mga kababayan or umaga. Kasi ang pagkakaalam ko, kinabukasan mga kababayan, dinibang po agad yan ng PIDEA. At sinasabi ng PIDEA na wala sa record nila, etong sinasabing pre-operation report na ito. Mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko, pagka ganyan kasi, na may pre-operation report, yan po ay nakalagbok. Mga kababayan, hindi lang nakalagbok yan. Kung hindi mga kababayan, makikita nyo dito sa may taas na ito, na may control number po yan. Pero mga kababayan dito, bukod sa nakablurred na yung ibang mga pangalan dito, at saka yung mga perma nung sinasabing team leader, wala pang control number mga kababayan. Ang pagkakaalam ko kasi pagka ganyan na may mga pre-operation report na ganyan at may mga surveillance na ganyan, yan ay may mga control number mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Okay? So, kaya nagtataka ako, being a lawyer, Tomasyan pa man din, bakit pa niya pinost? Tama ba? Teka lang, Niel. Niel, halika nga dito. Thank you. Niel, kasi hindi ko nabuksan yung Facebook ni Atty. Vic. Kasama yung pre-operation doon sa caption niya. Ay, doon sa kanyang pinost. Titingnan ko po. Oo. Sa iyo, partner, nakita mo. Wait lang mga kababayan, tingnan natin. Kita nyo yung papuri niya sa kanyang sarili. Yan. Kasama pala mga kababayan. Kasama pala sa kanyang post ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Cut muna natin yung video ni Atty. Clara. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Wala kayong makikitang control number dito. Bukod sa naka-blurred or tinakpan nila etong muka. Kasi nakalagay dito mga kababayan, tingnan nyo mabuti. Name of target, bawal yung alias, mga kababayan. Pero, ang nakalagay na pangalan dito, Bongbong Marcos. Tapos may nakalagay pa na Bonget. And, some identified male and female cohorts, mga kababayan. So, may dalawa pa na babae at saka lalaki. Ano po, nakasama daw di umano etong si PBBM nung nagsasagawa ng kasuklam-suklam na gawain na humihitit mga kababayan ng substance. Ano po, na kulay puti na powder. So, sa madalit salita, ipinagbabawal na gamot. So, kung makikita nyo, wala kayong makikitang control number dito. Tapos, naka-blurred pa, etong sinasabi nilang isang celebrity na babae di umano, mga kababayan. Tapos, yung team leader, naka-blurred pa. Kung yan talagang mga yan, eto para sa akin mga kababayan, kung yan mga yan, walang itinatago, wala silang iba-blur dito. Ilalabas po nila lahat yan. Kaso nga lang mga kababayan, bukod sa wala ng control number, pinaglalagyan pa nila ng blurred yung mga kasama daw di umano ni PBBM dito. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, ang nakalagay na nga dito, napakaliwanag naman name of target, bawal yung alias. Pero nakalagay dito, Bongbong Marcos. Wala pa nga junior mga kababayan. Di ba ang alias ni PBBM? Marcos Jr., Bongbong Marcos Jr. Di ba mga kababayan? O kaya Bongbong lang. Yan yung alias ni PBBM yan. Hindi tunay na pangalan ni PBBM yan. Kasi dapat na nakalagay dito, kung si PBBM yung tinutukoy nila, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. mga kababayan. Bongbong Marcos lang yung nakalagay.
Wala na nga kayong control number, alias pa yung inilagay ninyo ay napakaliwanag nga na nakalagay dito, no alias mga kababayan. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin dito. Yung nabasa mo. Etong... Meron din ba? Yung picture nung pre-operation report na mula sa PIDEA. Kasama ba to? Okay. O message lang. Oo. Kasama. Partner. Wala. So kasi Okay. bakit? Kasi sabi ko, kung sinama niya to sa post niya, hindi siya dapat kumagat dito. Kaya nga. Tingin ko, ang dapat niyang ginawa as a lawyer, kung gusto niya man tong i-post, di mag-investigate muna siya. 'Di ba? May address naman, May address naman kung saan office ng PIDEA. 'Di ba? Bago kayo mag-conclude na it is authentic. Kasi partner, ang pinag-usapan dito Pangulo. Oo, kasama tama. partner. 'Di ba? Kasama, partner. 'di ba? 3 days pala. 3 days ago na? 3 days ago. Di ba? Partner, sa akin lang, ba't ka kumagat as a Eto, lawyer? Kasama nga, pinost niya. Oo. Niel, still mo lang muna yung post ni kaya ba? Wag ganito kasi nakakahilo to. Okay, pansinin nyo, kasi ituturo ko sa mga kayubi kung paano itong magte-test Kaya? Okay. Ayan. Yung itaas mo na, Niel. Itaas mo, Niel. Yung pinaka-confidential na report. Turo ko sa inyo mga kayubi kasi para hindi kayo mabulagan dito. Okay? Tignan nyo mga kayubi yung control number. Blanco, di ba? Blanco. So, ibig sabihin, ako kasi mga kayubi, humahawak ako ng drugs case. Diba? Pag may mga pre-operation, ito ipapakita ko sa inyo, pero mas mapapalinaw ko. Ito meron dito ako ha. This is my, hawak ko ngayon tong kasong to. Okay? Hawak ko to ngayon. Sige, paki-check mo. Tingnan nyo mga kayubi inspect nyo mabuti yung control number. Blanco yan. So, pakibigay yung sa akin. Annex A. Annex A ko. Makikita kasi dito partner kung totoong kung authentic. Annex A. Okay? Yung pre-operation na report ng PNP Rizal para makita nila kung paano tumingin ng pre-operation na report para malaman nyo kung authentic siya. Diba? Hindi kasi to pwede blank. Eto, partida to mga kababayan na ginamitan pa nila ng expert ito. At tiningnan pa ng mga expert na mga dating nagtrabaho daw sa Pilipinas. Na kung saan sinasabi ng mga expert na tumingin daw dito, base dun sa napanood ko, di umano mga kababayan, na mga engineer ni Maharlika or netong si Claire Castro, mga kababayan, legit daw to. Pero tingnan natin yung sasabihin ng mismong abogado na may hawak ng kasong katulad nito, mga kababayan. Blanco lang. Para makita nyo, kasi ito, hindi to basta-basta ginagawa. At ito ay required sa PNP bago ka mag-casing or mag-surveillance, kailangan na merong pre-operation na report na isasabit sa PIDEA. Pag PNP Pag PNP. So, gusto ko ipakita, ang tinakpan ko lang dito, partner, ipapakita natin yung name ng client ko. Kasi, hinuli to partner, minor de edad. Nako. Minor de edad to kaya nga nag-aaral pa to, bigla na lang hinuli. Pero, hindi ko nababanggitin kasi pending case to. Okay? Kita na? So, may pre-operation na report tayo. O sige, habang tinitignan nila mga kayubi. Ito ito yung sample. Saan ba? Paano ba to? Yan. Kita nyo? Ayan Ayan. Kita nyo? Tingnan nyo ito mga kababayan Ito, wait lang. Maliit Hindi, pero tingnan nyo na lang dito mga kababayan. Ito, kung makikita ninyo dito sa nakaturo, ito, naikot na to. Kung makikita ninyo dito, ito may control number. Mga kababayan, mahalaga kasi yan. Mahalaga yung control number sa isang operation report o pre-operation report mga kababayan. Pinakamahalaga yung control number na yan. So kung makikita nyo, etong kay Attorney Claire na kaso na hawak, may control number yung kanya. Etong naandi dito sa kabila, wala. Yung inilabas ni Maharlika. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. May control number. Yan. So pag may control number yan, partner, ibig sabihin, matitrace mo na yan kung anong activity nung magsasagawa
ng operation. Okay. Okay? So, karaniwan dito, partner, para ikaw ay magsagawa ng casing, it's either may natanggap ka na report mula sa isang confidential agent or mula siguro sa hanay ninyo na o doon may nagdodroga doon. 'Di ba? Or may nagbebenta ng droga. 'Di ba? So, kung walang control number, Ayan. Tignan mo ha. Mga kayubi, nakita nyo sa taas. Control number yan. May number siya, di ba? So, yan. Tingnan nyo mabuti to mga kababayan. Ito, oh. Yan oh, may control number. Pagmasdan nyo tong isang to ha. Yan. Etong may bilog na pula. May control number yan. Yung inilabas ni Maharlika, wala. Sa madalit salita, ginawang tanga yung mga taga-suporta niya at yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi napakahalaga nitong control number na ito. Sabi nga ni Atty. Claire, dito ma-identify kung ano yung gagawin nilang pre-operation report mga kababayan. Or kung ano yung gagawin nila or isasagawa nilang pag-surveillance. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Tapos nakapirma yung team leader, iakyat nyo pa ng konti. Okay, may team leader dyan. So, tapos makikita mo kung sino yung mga involved na police na magsasagawa ng operation. Okay? So, kaya nagtataka ako, bakit pinatulan ito ni Atty. Vic Rodriguez, walang control number. Sa abogado din. At na humahawag din siya ng mga ganong klase kaso. Ay, parang company siya. Hindi ko alam kung trial lawyers ni Atty. Vic ha. No. Okay. Pero siguro lahat naman partner ng kagaya ng mga abogado ay alam. Hindi. Yung pag proseso. hindi sanay humawak sa mga drugs case, hindi sila magiging familiar. Okay. So, yan Ngayon, partner, tignan natin, sige, yung Annex B ko. Yung Annex B, yung coordination form. Okay, partner. Pagkatapos kasi mga kayubi ng pre-operation report, ibig sabihin yan, iaano yan ng team leader. Sasang-ayunan yan. Pag sinang-ayunan yan, syempre, gagawa na kayo ng ibang mga, magkikasing na kayo. So, surveillance nyo to. So, bago kayo mag-casing, partner, ang PNP, ipapaalam pa rin yan sa PIDEA. Diba? So, sa coordination form natin, makikita mo kung anong type of operation ang gagawin. Oo nga mga kababayan, no? Ang nakakapagtaka nga kasi dito, mga kababayan, wala nga control number, pero ba't may perma agad ng team leader? Eto, kaso tinakpan nila yung perma ng team leader, mga kababayan. Ayan o, ito yon yan. Kung mapapansin nyo nga dito, wala siyang control number. Pero, may perma ng team leader. Ano ba to? Perma ba talaga to? Perma ba talaga to ng team leader o pinirmahan lang ni Maharlika tapos ibinlerd? Diba? Wala nga control number. Pero may perma siya ng team leader. Ang pagkakaalam ko kasi dito, una lalabas yung control number bago i-approve, bago permahan nitong team leader. Mga kababayan. So pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Base sa pagkakaalam ko kasi, dapat may control number muna to bago yung perma ng team leader. Kaso nga lang mga kababayan, walang control number to pero may perma ng team leader. So ngayon, hindi natin alam kung talagang pinirmahan ba yan ng team leader or si Maharlika lang talaga yung pumirma niyan. Ipagpatuloy pa natin. Partner ng kagaya ng mga abogado ay alam. Hindi. Yung pag proseso. hindi sanay humawak sa mga drugs case, hindi sila magiging familiar. Okay. So, yan Ngayon, partner, tignan natin, sige, yung Annex B ko. Yung Annex B, yung coordination form. Okay, partner. Pagkatapos kasi mga kayubi ng pre-operation report, ibig sabihin yan, iaano yan ng team leader. Sasang-ayunan yan. Pag sinang-ayunan yan, syempre, gagawa na kayo ng ibang mga, magkikasing na kayo. So, surveillance nyo to. So, bago kayo mag-casing, partner, ang PNP, ipapaalam pa rin yan sa PIDEA. Diba? So, sa coordination form natin, makikita mo kung anong type of operation ang gagawin. So, saka may oras to. Ano yung araw, ano yung oras na i-ooperate nila. Okay? Doon kasi sa pinakita na lumalabas, parang may authority sila to operate. Okay? Ayan. Ayan, coordination form. Pansin niyo, nandun pa rin mga kayubi yung control number. Yung kaninang control number na pinakita ko sa inyo, it's the same.
Kasi para, alam mo yon, alam mo kung saan ka patungo, alam mo yung, identified mo yung activity nyo at sino yung tinatarget nyo. So, diyan, mapapansin nyo, ang nakakross, yung casing. Diba? Casing. Bypass pala, bypass. So, doon din, pansinin nyo din dito, may pangalan ng number ng officers. Tapos, ang kinwestiyon ko lang dito during that time, partner, bakit yung gumawa ng mga alleged bypass, walang plate number yung mga sasakyan. Kaya nakamark yan sa akin kasi nagko-cross ako at that time. Okay? So, yan ang supposed na dapat gagawin after ng pre-operation report. So, kapag katapos niyan, partner, siguro. Kasi yung kay Maharlika, mga kababayan na inilabas, di ba kung makikita ninyo yung inilabas kasi ni Maharlika na surveillance, di ba nakalagay yung mga sasakyan doon, mga kababayan. Mali pa nga yung spelling ng Isuzu. So ngayon, kung makikita ninyo, pinagtatakpan nila yung mga plate number. Pinagtatakpan po nitong, ewan kung si Maharlika yung nagtakip ng mga plate number. Kaya nga unang-una pa lang, pagkalabas ng mga documents na inilabas ni Maharlikang tanga, hindi ko naman pwedeng sabihin hindi siya tanga. Kasi etong gagawa ng ganitong klase, mga kababayan, na maglalabas ng peking dokumento para sirain yung presidente, nagpapakatanga. Kaya nga kung makikita ninyo, mga kababayan, saan ka nagkatala, maglalabas ka ng isang dokumento, ibablard mo lahat. Ano pa makikita ng taong bayan dyan? Ibablard mo, hindi nga natin alam kung sino yung mga pangalan na ipinagpapablard mo. Hindi nga natin alam, baka pangalan mo pala yung nakalagay doon. Diba, pinagtatakpan niya yung mga plate number. Kaya nga kung makikita ninyo, naki-question siya ni Attorney Claire, bakit wala yung mga plate number? Tapos ang pinakamasaklap pa nito, mali pa yung pangalan ng mga brand ng sasakyan. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Maliban dyan, may certificate of coordination. Diba? Yung pangatlo, yan. Okay? So, hindi ito basta-basta ginagawa, partner. Kasi may mga oras din ito na makikita mo kung kailan tinanggap ng PIDEA. Okay? So, okay, nakita na? Certificate of Coordination. Okay? So, makikita niyo dito, maliban dito, partner. Pag nagsasagawa ka nito, may spot report ito, may post-operation report pa rin ito kung totoong nangyari. So, ito maliban doon sa pinakita ko, may certificate of coordination pa rin dyan, partner. Makikita, nandun pa rin yung control number, tapos makikita kung anong team, makikita kung anong operation, type of operation ay lalagay. Eto, hindi kasama ito sa inilabas ni Maharlika. Walang kasamang ganyan. Yang certificate of coordination ganyan. Wala kayong makikita. Dalawang papel lang kasi yung unang inilabas ni Maharlika. Tapos naglabas sila ng pahuling papel, which is yung binasa natin kanina, mga kababayan. Nakakala ko fireworks yung pala, watu silang, mga kababayan. Dahil kung makikita po natin talaga, yung inilalabas nila na dokumento, partida pati sa paglalabas nila ng mga documents na sinasabi nila, kailangan nakasiris pa, mga kababayan, hindi yung isang bagsakan. Kaya nga kung makikita ninyo yung inilalabas nila na dokumento, talagang kulang-kulang. Bukod sa peki na nga, fake news na nga, kulang-kulang pa. Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Tapos ito, mga nakapirma from the PIDEA din, partner. Ayan. So, yan, pinapakita ko sa inyo yung mga legit na mga dokumento na ginagamit sa court. Okay. Now, balik tayo ulit. Balik tayo niya doon sa mga pinakita natin. Still natin, Ayan, Yung pre-operation report na pinakita, partner, kay Attorney Vic Rodriguez, walang control number. Una. Sablay na. Pangalawa, ang nakalagay lang dyan, pinakita nila, parang Bongbong Marcos alias Bongget. Diba? So, are you sure na yung Bongbong Marcos na nilalagay dyan is si PBBM. Si Pangulong. Si PBBM. Si PBBM. And that is 2012. Partner. Okay? Now, kaya bang steal itong Eto nga nakakapagtaka, hindi ko nga alam kung ginamit ni Attorney Vic Rodriguez yung pagiging abogado niya. Sayang, mga kababayan, kasi pinagkatiwalaan siya ni PBBM Nabigyan pa siya ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, hindi nakataka-taka kung bakit siya nawala sa gobyerno. Kasi yung ganyang klase
na hindi ginagamit yung pagiging abogado, nabibiktima pa ng fake news. What if pa kaya kapag ka nakaupo ka sa gobyerno at matitinding documents yung hinahawakan mo, Attorney Vic? Diba? Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nawala ka sa gobyerno kasi ganyan ka pala. Madali kang mabiktima ng mga simpleng fake news ni Maharlika. Biruin mo alam mo naman siguro abogado ka at siguro baka nakahawak ka na rin ng kasong ganito. Hindi mo naisip na walang control number tong inilabas ni Maharlika? Bukod sa nakablurred pa mga kababayan at hindi pa pangalan ni PBBM yung nakalagay dito, hindi mo naisip yun, Attorney Vic? Diba? Alam nyo, konti na lang iisipin ko. Magkaklase kayo ni Rocky. Ay, pagpatuloy pa natin. Ito. Yan. Still natin. Ayan, di ba? Walang control number. Sunod. Yung susunod. Meron pa dito Yung susunod, Niel. Yan, di ba? May authority to operate. Tingnan nyo, wala pa rin siyang control number. Wala. Di ba? Pero ang nakalagay dyan, Bongbong Marcos. So, di natin alam kung ito ginawa lang to justify Yung the allegation. the pulveron issue. Di ba? So kung nagkaroon sila ng casing, ito may surveillance sila casing, after that, kung nag-i-exist talaga to, ano na yung sumunod na action? Mhm. Di ba? Kasi natandaan mo, sabi nila, yung huli, yung panghuli na, ang iso-surveillance nila partner ay isang kondo. Ayan, Oo, sa Makati. Yan, ito yung inilabas mga kababayan ni Maharlika. Yung pangalawang ebidensya na inilabas niya. Nakakala nating lahat mga kababayan, yan na yung makakapagpababa. Sabi nila Sabi ng mga vlogger na kasamahan ni Maharlika, yun daw sunod na ilalabas na ebidensya, talagang malaki daw ang epekto kay PBBM. At yun na daw yung makakapagpababa sa pwesto kay PBBM. Ang tanong natin, makaka-surveillance ba kayo sa loob ng kondo? May admin yun. Kaya nga, Sa admin, hindi ka pwede basta makakapasok. Okay. Paano ka makakapag-surveillance kung nasa loob ng kondo to? Diba? So, yun lang yung mga questions natin. Ngayon, so, kung totoo man to, diba? yan. Ano ang nangyari? Okay. Bakit walang follow-up? Kasi supposed to be, may mga follow-up yan hanggang sa makasuhan. Diba? Mhm. So, walang coordination number, walang control number, walang follow-up, totoo ba to? Diba? Yun lang yung tanong natin Pero sa mga ganitong klase, partner, sorry, interrupt kita. Sa mga, sabi mo nga, ang nakalagay lang ay bongbong. Pero kadalasan ba sa ganitong klaseng mga partner report, buong pangalan ba ng hinahabol nilang tao ang nakalagay? Plus the alias. Partner, Bongbong Marcos is known to popular to. Oo. Bakit magbobongbong Marcos ka lang? Oo. O di sulat mo yung buo. Alam mo naman yung buong pangalan niya Okay. Tinatarget nyo siya, o di buong pangalan lagay mo. Oo. Diba kasi ito is considered as alias lang. Oo. So, ngayon, ang tanong Oo, kasi natin. gaano ba importante yung totoong pangalan? Pati sa alias lang ilalagay. Partner. Posible po pwedeng maging Kung partner. alam nila yung buong pangalan, ibuong pangalan nila. Oo. 'Di ba? Kasi para hindi masira yung hindi na magkaroon ng question about the Identity, yeah. Oo. Partida mga kababayan dito kami nagtataka lahat kay Maharlika. Ano po, tsaka yung mga kasama kong vlogger. Kung titingnan ninyo, di ba sinasabi ni Roque, ano yung sabi ni Roque? Nako, si Maharlika pag nagsalita yan against kay Marcos Jr., lahat kaya niyang gawin kasi yan yung napalapit kay Marcos Jr. at sa pamilya Marcos na talagang alam na alam niyan yung mga daw ni PBBM. Let's say mga kababayan. Ngayon, naglabas sila ng ganitong dokumento. Hindi nyo man lang naisip na buong pangalan ni PBBM ang ilagay nyo? Kilalang kilala nyo naman si PBBM. Naglabas ka na nga Maharlika ng dokumento laban kay PBBM, nagpakatanga ka pa. Kaya ka nakakasuhan ng mga designer Di ba mga kababayan, saan ka nagkatala? Kilalang kilala ni Maharlika si PBBM. Or kahit si Atty. Vic Rodriguez o kahit si Glenn Chong. Mga kababayan, o si Roque. Kilalang kilala nila si PBBM. Yung buong pangalan ni PBBM, hindi nyo naisip na ilagay yung buong pangalan ni PBBM at kailangan alias pa na Bongbong Marcos. Bakit? Dahil dun siya kilala ng sambayan ng Pilipino at madali para sa inyo ang sirain niya pag ginamit nyo yung alias kahit hindi naman pwede. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin,
Yung identity to, partner. Ganun yung kaimportante. Oo. So, at kadalasan sa mga ganitong klase, buong pangalan nakalagay doon. Okay. So ngayon, ito, nandito sa Pinyahan, Quezon City. Oo. Yung lugar. Ba't di mo na kayo mag-investigate kung talagang meron sa logbook? Oo. Tinatanong ko yung pagka nasa ano ko, partner, nagkukross ako. Oo. Okay. Meron nagbigay sa inyong info from the confidential agent or informant. Naka-logbook ba yan? Dapat naka-logbook yan, partner. Bakit? Info yan eh. Oo. Yan mga kababayan yung pinakamahalaga kasi. Kasi kung tutusin mga kababayan na, let's say pagpalagay natin, alam niyo yung security guard, di ba lahat ng pumapasok dun sa kanyang binabantayan, lahat naka-logbook. And then yung pag-monitor ng isang security guard mga kababayan, naka-logbook din yon. Kasi ganun kahalaga yung logbook mga kababayan dahil anytime na pwedeng may mangyari, naka-record po lahat. Ganun din mga kababayan dito sa pre-operation report. Dapat kung sakali magsasagawa sila ng ganyan, may logbook din po sila para recorded po lahat. At nakalag po lahat dun sa logbook yung mga gagawin nilang aktibidades. So ngayon mga kababayan na nakakapagtaka dito, bukod sa wala nang control number, hindi nga natin alam, baka wala ding logbook mga kababayan. Sa bagay, mismong PIDEA na naman yung nagdebunk dyan. Sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang kahit na anong record yung pangalan ni PBBM at saka itong inilabas nila na mga dokumento mga kababayan. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Diba? Tingin ko dapat palabas na to para paniwalaan namin kayo. Di naman namin sinasabing totally sinungaling kayo. Pero sa panahon, sa mga issue na ganito na hindi nyo pa napapakita na maayos yung mga papel nyo, puntahan nyo itong Pinyahan, Quezon City, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City na PIDEA. Hanapin nyo yung record nito kung totoong meron. Ang problema nito, matitrace ba nila walang control number? Ayun lang. Diba? Oo. Matitrace nyo ba? Hindi, Atty. Claire, lulutuin daw nila yan. Hahanap sila ng pwede nilang magamit para mapatunayan na totoo talaga yan. Kasi nga mga kababayan, alam nyo ba kaya ginagawa nilang series to? Kasi nagdidirect pa daw si Direk. Mga kababayan, idinidirect pa ni Direk kung ano yung gagawin. Siyempre mga kababayan, sa likod ng mga plataforma ng mga yan, ng mga black propaganda ng mga yan, may isang magaling na director dyan. At yun yung tinatawag nila na puting ahas. So nasa sa inyo na lang mga kababayan, kung sino yung kinikilala ninyo na puting ahas. Kasi may mga pangalan na nababanggit, pero ang pinapahalagahan ko kasi, yung sinabi ni Kibuloy. Kasi dun sa dalawang binanggit niya na pangalan, dun ko napatunay na baka isa dun mga kababayan, yung tinatawag na puting ahas. Kung si Maharlika mga kababayan, yung isang ahas, so yung nagsusumbong kay Kibuloy, marahil isang ahas din yon. Ngayon mga kababayan, bakit hanggang ngayon hindi pa nila mailabas? Kasi nga, kailangan maganda yung pelikula nilang gagawin. Para nga naman, abangan ng tao yung kanilang series na ang pamagat ay pulbor ni Maharlika. Saka at that time, Atty. Vic Rodriguez, diba? 2012, mukhang close pa kayo ni PBBM dito. Wala ka bang alam dito? O may alam ka kaya ka nagpapadrug test? Diba? Pero, partner, during the campaign, pinasinungalingan niya to. Oo. Spokesperson siya ni PBBM. Ano sino ngayon ang sinungaling? Well, Ayan. Pakinggan nyo si Rodriguez kung paano lutuin ang kanyang sarili. Eto mga kababayan, di ba nung panahon ng eleksyon na issue si PBBM na bumabatak daw at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil alam naman natin, dati nung panahon ng kampanya, kailangan bago ka makatakbo bilang presidente, kailangan mo magpa-drug test. Mga kababayan, ngayon kung matatandaan nyo, may interview itong si Vic Rodriguez na hawak-hawak niya yung resulta ng drug test ni PBBM. Tapos may mga interview itong si Vic Rodriguez na itinatanggi niya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si PBBM. So kung itinatanggi mo to, Atty. Vic Rodriguez, tapos ngayon bumabanat ka kay PBBM, isa kang bulang abogado. Isa kang sinungaling na abogado. Hindi sa pinepersonal kita, sinasabi ko lang yung totoo. Kung ngayon binabanatan mo si PBBM at sinasabi mong bumabatak ng ipinagbabawal na gamot na dati, nung dinedepensahan mo siya, itinatanggi mo, ibig sabihin nun, sinungaling kang abogado. Diba? So anyway, eto, i-play natin mga kababayan. At Jovi, wala na kaming magagawa sa mga taong may talagang buot sa puso at wala rin ako magagawa na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan, hindi ko na rin maaaring ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw munawa.
So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako ng isa pa tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman to sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari dahil wala talaga to sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na, hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong... Maharlika, yung ebidensya mo, sinusunog ni Rodriguez. Ay, Maharlika, tawagan mo na si Rodriguez ngayon. Sabihin mo, ipadelete na itong mga video. Legal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin yung dapat gawin ni Bongbong Marcos at tapos na ang isyong yan. Kung may alam ka dito, totoo to, sana hindi ka nalang sumagot. Diba? Tapos ngayon na hindi kayo close, So, saka mo to ilalabas. Tapos, kulang-kulang pa. Diba? Itong sa atin na pinakita ko sa inyo, ito 2021 partner, talaga may control number yan. Makikita mo. Ito nga partner. Ito may control number na ito mga kayubi ha. Kino-question ko pa yung operation dito. Lalo na kung wala pang control number. Mas questionable. Mas questionable. Diba? Kaya nga sabi ko, sana lang, kung public records naman to, kung papayagan kayo, total, kayo naman ay known na matatawag bang politician si Atty. Vic? Hindi naman eh. Hindi. Pero known naman kayo for the truth. Na giving truth, spreading truth, di ba? O baka pagbigyan kayo nung PIDEA na sa Pinyahan, Quezon City. O di hingi ka ng kung totoong meron na sa logbook at naka-record yan, the problem, dininay ng PIDEA, it's fake. Kasi kung may control number yan, Atty. Vic, saka doon sa mga nagpapakalat nito, kung may control number yan, it is impossible to deny the existence kasi may control number. Unless, mamemeke rin kayo ng number, tapos yung number pala na yung partner sa ibang transaction na operation na kalagay. Mas lalo na. Mas lalong masusunog sila doon. Yun. Tama ka. No. You're correct. Pag ginamit nila yung ibang control number. Yes. Gumamit sila ng control number, lalong sasabing peke. Kaya lang partner, ganun pa rin yung effect. Wala kang control number, di mo yan ma-identify kung totoo yan o hindi. At, sabi mo nga partner, dininaya ng PIDEA bago pa man niya inilabas ito uli ngayon. Di ba? Sinabi na ng PIDEA. Nasa watchlist daw. Yung mga binanggit dati, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. He says President Bongbong Marcos was never on the government watch list for illegal drugs. During a prayer rally against charter change on Sunday, former President Rodrigo Duterte made a controversial claim that Marcos used illegal drugs. Duterte claimed that when he was mayor, the PIDEA showed him proof that Marcos was under narcotics list. In a statement, PIDEA... Ito yung isang dahilan mga kababayan kung bakit patuloy pa rin yung paninira nila kay PBBM kasi gusto nilang patunayan na tama yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Gusto nilang patunayan na hindi nagkamali etong si dating Pangulong Duterte na inakusahan etong si PBBM. Di ba after 1 month ka binawi nila yung salita? Binawi ni dating Pangulong Duterte yung accusation niya laban kay PBBM. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung ibang mga DDS supporter na wala yung tiwala kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, kasi nga buhat nung nagpabago-bago yung salita ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, talagang kahit ako, nawalan ako ng tiwala bigla mga kababayan. Di ba kung makikita nyo, nung una ipinagtatanggol pa natin si dating Pangulong Duterte. Sinasabi natin na sana wag na lang papasukin yung ICC.
dito sa Pilipinas. Pero, nung pinaratangan niya na drug addict si PBBM, tapos after 1 month binawi niya, mga kababayan, doon ko nakita na talagang walang isang salita si dating Pangulong Duterte. Tapos nakita ko pa yung mga 2 years agong video niya patungkol sa mga naipangako niya na hindi niya natupad at binabawi niya. Yun yung gusto nilang makreate sa isipan ng tao na hindi nagsidungaling si dating Pangulong Duterte at tama lahat ng mga sinabi ni dating Pangulong Duterte against kay PBBM. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. It refutes Duterte's claim that Marcos is in the agency's watch list. The PDEA pointed out that Duterte had his own narco list when he became president in 2016. According to the agency, it merely revalidated Duterte's list, noting that the name of President Marcos was not in said list. Kaagad yan nilinaw ng PDEA na wala silang ganong klaseng report. Wala silang record na nakita. So, ba't kailangan niya pang ilabas uli ito na sinabi na ng PDEA na wala silang record? Totoo yan. Saka partner, sa akin lang, bago kayo maghamon ng drug test, diba? Pero syempre gusto natin, partner, Pangulo na hindi nagda-drugs, partner. Pero partner, ang tanong natin, hindi tayo doktor, partner. Pero if ever man gumamit ng kabataan, if ever gumamit ng kabataan, matatanggal ba yung parang remnants nun sa katawan? Kung magpapadrug. Kasi kung hindi siya matatanggal, kung gumamit ng kabataan, partner, tapos nasa body niya pa rin yun, kahit hindi siya gumagamit for how many years? Kahit ipatest mo yung follicle, baka mag-positive. Okay. It will have a negative effect. Okay. Na hindi naman pala gumagamit. Ngayon, pero partner, natatanda mo, nagpa-drug test din, kasama rin naman si Vic Rodriguez noon Nag-negative nung nangangampanya sila. Diba? So, ang sa akin, before you challenge a person for a drug test, tingin ko kayo ang magpakita na nagda-drug siya ngayon. Tama! Hindi kasi pwede yung nangyari dati. Na, kasi partner, ito mga ka-UB, kung meron kayong alam nag-ano kasi ako nag-cross-examination ako, nag-research ako about using marijuana. Diba? Ang sabi, sa na-research ko, kapag gumamit ka ng marijuana, kahit hindi ka na gumagamit na ngayon, sobrang matagal na, nandun pa rin. Nandun din pa rin Tumatagbo pa rin sa dugo. Oo. So, nung kinross-examine ko yung chemist, sabi niya, oo, kasi na-research ko yan. Siyempre tayo, hindi naman tayo maalam sa ganun partner. I-research mo lang talaga siya. So, yung marijuana daw is nasa body mo pa at matitrace pa rin siya kahit na hindi ka na gumagamit. So, kung magpapadrug test, lalabas pa rin, partner, positive pa rin? Oo, nagpa-positive siya. So, mga ka-UB, correct me if I'm wrong. Kung sino may doktor dito, correct me if I'm wrong. Diba? Pero kasi yung na-cross ko at yun yung na-ano ko. So, di ko alam kung gumamit man ng, ang tawag doon, partner, pulveron, cocaine. Kung gumamit man ng cocaine, ng matagal na, kung matitrace pa rin sa hair follicle. Kung matitrace at gumamit siya noon, unfair nga. Unfair nga yun na mag-positive. Kasi noon pa pala nagawa. So, yun lang yun sa akin. So, ngayon, ang sa kasi kung tutusin, kung let's say sabihin natin nag-positive si PBBM, pero noon niya pa ginawa yan, mga kababayan, ipagpalagay lang natin na unfair naman kung magpa-positive ngayon, kung kailan presidente na siya, saka gagamitin laban sa kanya. Eto mga kababayan baka nga kung sakasakaling nagpalit ng sitwasyon, etong si dating Pangulong Duterte at saka itong si PBBM, tapos ngayon isasalang si dating Pangulong Duterte sa ganong klase ng pag-examine, mga kababayan, na kung saan madidetect na bumabatak etong si dating Pangulong Duterte, pero ginawa niya nung kabataan niya yung pagbatak at matagal na panahon na siyang tumigil, unfair, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Kung si dating Pangulong Duterte, ilagay lang natin sa posisyon ni PBBM ngayon. Mga kababayan, dahil nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, wala namang mga ganyang kritiko na katulad ni Maharlika. Pagpalagay lang natin, totoo yung kay PBBM. Tapos ilagay natin sa sitwasyon ni PBBM si dating Pangulong Duterte. Di ba si dating Pangulong Duterte, sabi gumagamit daw di umano ng fentanyl. Ngayon, yun talaga, pag yun ang sinuri mo, magpa-positive talaga yun. Di umano. Pero itong si PBBM, kung let's say gumamit siya nung kabataan niya, tapos ngayon magpa-positive, mga kababayan, unfair naman. Ano po nagagamitin pa laban kay PBBM. So anyway, pagpatuloy pa natin. Akin, this is 2012. Kung ngayon na presidente siya, kasi kung 2012, nag-cocaine siya sa party, wala man tayo magagawa doon. Hindi pa naman siya natin presidente. Tama. Kung ngayon na nag-cocaine,
nagpapulburon, ngayon na presidente siya, it would be a different issue. Siyempre, ayaw natin ng ganun. Oo. Tama. Pero how can you prove with this 2012 na operation report na ginawa niya ito ngayon? Oo. Diba? Huwag niyong gawin yung 2012, ilang taon na nakaraan, partner. Diba? 2012, 10 years, almost 12 years. Isang dekada mahigit. Oh. Paano niyo pa magagamit yan to pin down the president? Dapat, sana lang sa akin, partner. At we will welcome, tayo sa program natin, we welcome natin yung ebidensya nyo and we will discuss that. But, Kung totoo na ngayon, ay talagang gumagamit si Pangulo. Pero kung hindi gumagamit, huwag niyong ipasok ng ipasok ito. Diba? Hindi, kailangan kasi nila ng hanap buhay eh. Kailangan ni Maharlika ng hanap buhay. Mga kababayan, kailangan niyang painitin yung pulburon para makalagap siya at makaipon siya ng pera, pampiyansa niya at pambayad niya ng danyos perwisyo. Alam naman natin mga kababayan yung history ni Maharlika, kailangan niya ng malaking pera para makapagbayad siya ng kanyang mga danyos dun sa dalawang designer na siniraan po niya. Pagkakaalam ko, nasa milyon na tayo mga kababayan, 800 million. Parang parehas ata yung nagsampa sa kanya, $2 million yung hinihingi. So kung 4 million US dollars yon, nasa 800,000 yung kailangan niyang i-provide. Mga kababayan, pambayad dun sa dalawang designer na siniraan niya. Kaya nga ngayon kung makikita nyo mga kababayan si Maharlika, todo-todo yung paninira sa gobyerno. Kasi nga naman mga kababayan, kakailanganin niya na gawing series yung pulburon issue para hindi bumagsak yung kanyang algorithm. Ano po, pag bumagsak yung kanyang algorithm, mawawalan siya ng viewers, mawawalan siya ng kita. Vlogger si Maharlika. At siguro naman may intindihan nyo mga kababayan kung ano yung sinasabi natin. Once na manawa yung tao dyan sa ibang content or topic ni Maharlika na paninira sa gobyerno. Siyempre, sino ba naman tao ang gustong laging yung pinapanood niya ay puro hate ng hate sa gobyerno. Mga kababayan, darating ang araw mananawa yung tao sa kanya. Ngayon, pag hindi na gusto ng isang tao yung topic na tinatalakay niya kasi nga naghihintay ng pulburon issue, ang gagawin ni Maharlika, bubuhayin niya ulit yung pulburon issue, pang series, pang tapal, pantawid gutom ng channel niya. Yan yung totoo mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, tuwing babagsak si Maharlika, tuwing bababa yung kanyang manonood ng 2,000, 3,000, gagamitin niya yung pulburon para makabalik ng 5,000 to 7,000 viewers on live, real time mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, talagang dapat lang na maghapit si Maharlika, pero wag naman sana siraan si PBBM. Kasi alam naman natin mga kababayan, kung noon nga, sige, let's say, gumamit yung ating presidente nung kabataan niya, hindi na naman po yung sakop ngayon. Ang patunayan nila mga kababayan, kung gumagamit ngayon yung ating presidente, at kung may video sila na hawak, na mismong gumagamit yung ating presidente sa kanya mismong pamumuno mga kababayan, sa taon or sa mga taon ng kanyang pamumuno. Doon nila ilabas yung video na magpapatunay na talagang gumagamit mga kababayan sa mismong mga taon na kung kailan namumuno si PBBM. Pero kung yung gagamitin na lang video, napakatagal na panahon na, napaka-unfair naman nun na gamitin na lang panlaban kay PBBM. Dahil mismo nga si dating Pangulong Duterte mga kababayan, di ba mismo nagpi-fentanyl pa. Di umano. Sabi ni Master Pogi, hair follicle is accurate only up to 4 months. Oh. But something like 6 months. Okay. So, hindi na rin. Hindi na rin. Kaya nga, bakit nyo hahamuni magpa-drug test ko? Ito, 2012 pa. Sa akin, i-prove nyo muna, partner. Diba? Yung hair follicle, mga kababayan, ito, bigyan ko kayo ng example. Alam nyo ba yung issue sa Raffy Tulfo in action? Yung kay Tekla, kay Super Tekla, mga kababayan, na kung saan, di ba hinahamon yung kanyang asawa na magpa-hair follicle, kaso nga lang umurong. Kasi nga, 4 to 6 months mga kababayan, madidetect pa kung talagang gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Let's say, gumamit ka ng maglilimang buwan pa lang. Pag isinalang ka sa hair follicle, automatic madidetect pa rin yan. Pero kung taon na yung binilang, nung huli kang gumamit mga kababayan, malabo nang madetect yan. Ano po, kasi buwan lang yung itinatagal mga kababayan ng drugs sa katawan. Yun yung pagkakaalam ko ha, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Pero na lang, dun sa ibang mga high drugs katulad nitong cocaine, mga kababayan. Pero ipagpatuloy pa natin. Tatanggapin naman. Pero pakitama na lamang po ako ha kung ako po ay mali. Ng mga Pilipino yan Kapag nakapag-prove kayo with authenticated documents,
and evidence partner, tatanggapin naman natin yan eh. Diba? Kaso nga lang, itong ipinakita nila, sabi mo nga, kaduda-duda na. Oo, itong duda-duda. Pre-operation na report ng PIDEA na may pangalang Bongbong. Dahil walang control number. Pwede ba yung ganong klaseng report? Hindi yan pwede. At bukod dyan, partner, binanggit na to ng PIDEA na wala silang record. So, ibig sabihin, kung walang record ang PIDEA, saan galing ito? Oo. Eh di sana nga, naghalongkat sila sa Pinyahan, Quezon City. Kung meron. Kasi nandun yung logo ng PIDEA, Tapos pa-certify nyo. Existing yan. O di saka natin i-discuss kung certified true copy na yan. Diba? Yun. So anyway, mga kababayan, cut na natin dito. Ano pa maliwanag naman, yung inilabas ni Maharlika na bagong ebidensya, isang malaking ka-fake news na naman. Kung tutusin, hindi na naman ito papansinin ng mga vlogger. Ano po kung tutusin, alam nyo ba kung bakit pinapansin pa ng mga vlogger yan? Kung bakit kahit ako, diniscuss ko rin yan sa inyo mga kababayan. Kasi nga, isang abogado ang nagpakabobo dahil dyan sa mga impormasyon na inilalabas ni Maharlika. Actually, hindi pala isang abogado. 2 abogado yung nakita kong nag-share niyan. Hindi ko nga alam mga kababayan kung yung isang abogado na tumitira kay PBBM about dun sa West Philippines etong si Roque, hindi ko nga alam kung etong si Glenn Chong at saka etong si Vic Rodriguez, kaklase niya mga kababayan nung nag-aral sila ng law school. Kasi biruin nyo mga kababayan syempre, hindi ko rin sila masisisi. Kapag ka sumusuporta ka kasi sa mali, mabubobo ka talaga. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ka ikaw ay sumusuporta sa mali, at alam mo nang mali yung ipinagtatanggol mo, talagang gagawin mo lahat maipagtanggol mo yung mali Kaya ang lalabas talaga sa publiko, mabubobo ka talaga. Lalo na ang nakilala ka bilang isang abogado or magaling na abogado. Ngayon ko napagtanto mga kababayan dahil sa ginawang ito ni Atty. Vic Rodriguez, kahit pala abogado mga kababayan, ito pasintabi po pasintabi po. Dahil malaki po respeto natin sa mga abogado dahil yan din yung pinapangarap natin na maging tayo someday. Pero kahit pala ganyan kaganda yung imahe nila mga kababayan or ganyan kasikat yung kanilang mga pangalan, darating palang time na mabobobo pa po sila sa harap ng publiko. Kita nyo mga kababayan, alam ni Atty. Vic Rodriguez na walang control number. Alam niya sa sarili niyang fake news yun. Bakit? Dahil ipinagtanggol niya dati si PBBM Siya mismo ang nagsabi na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si PBBM dahil si PBBM po mismo ang unang nagpa-drug test nung panahon ng eleksyon. Pero ang nakakapagtaka, nagawa mo pang i-share yan? Dapat Atty. Vic, nag-isip ka man lang o nag-research ka, napakalawak ng internet. Dapat hinanap mo muna yung matibay na ebidensya at kung hindi ka satisfied, dapat pumunta ka ng PIDEA at nagtanong ka sa PNP. Dapat ganun yung ginawa mo kung may record silang patungkol kay PBBM. Kaso ang problema, pagkalabas ni Maharlika nung ebidensya kuno, mga kababayan, isinare agad nila ni Glenn Chong. Kaya nga sila nabatikos. So anyway, maliwanag naman po mga kababayan dito na bukod sa naging bobo yung 2 abogadong nag-share nitong fake news ni Maharlika mga kababayan, mismong dinibang po yan ng isang magaling na abogado din. Mga kababayan, at sinasabi na ito talaga ay isang malaking fake news kasi nga bukod sa walang control number, mga kababayan, bukod sa mali yung spelling ng Pilipino at saka yung spelling ng pangalan ng sasakyan at walang mga plate number, talagang masasabi natin na isang malaking ka-fake newsan po etong kay Maharlika dahil nagdebunk dyan ang PIDEA. Mga kababayan, so anyway, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa video na ito mga kababayan na kung saan talagang pinatunayan ni Atty. Claire na fake news talaga etong inilabas ni Maharlika. Mga kababayan, sa bagay, gaya nga nung sabi ng isang didishit vlogger, kapag ka itong si Maharlika nag-iingay, nagugutom yan. Kaya gagawin niya ng lahat mga kababayan para makakain lang. Galing yan sa isang didishit vlogger So anyway mga kababayan, kung ano po yung komento nyo hingil po dito sa topic po na tinalakay natin patungkol sa fake news ni Maharlika laban kay PBBM, comment below na lamang po mga kababayan dahil maliwanag po dito na mismong si Atty. Vic Rodriguez yung nag-debunk sa fake news ni Maharlika. Bakit? Dahil video ni Atty. Vic Rodriguez yung inilabas kanina na kung saan ipinagtatanggol niya si PBBM at sinabi niya mga kababayan na never na-involve si PBBM sa ipinagbabawal na gamot dahil nga nung panahon ng kampanya si PBBM pa yung unang nagpa-drug test
Ano po mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito mga kababayan.